Welcome naman sa may another YouTube channel natin mga ka-acid. Ngayon mga ka-acid, talakayin natin yung acid reflux natin. Bali kasi mga ka-acid, ito yung nagkaroon ako ng matinding acid reflux, yung nagkaroon ako ng anxiety, stress, halos hirap na hirap ako mga ka-acid. Ito yung mga picture mga ka-acid, ito yung mga picture ko mga ka-acid, ito makita nyo, ito mga picture ko. Yan yung mga picture ko mga ka-acid na sobrang payat ko na, marami nang naglalait sa akin na, uy, ano bang sakit mo? Bakit nagkaganyan ka? Tapos, nag-a-addict ka ba? Pero, kahit ganyan yung itsura ko makasid, sobrang payat makasid, hindi ako sumuko. Nagtrabaho pa rin ako. Nagtrabaho ako sa kumpanya, tapos nagsidline ako sa mga deliver, mga tulad sa Lalamove. Ano ako niya maka-acid, pupunta ko sa mga ibang lugar yan para mag-deliver. Pero, ramdam ko yung mahirapan ako maghinga, tapos para akong para akong para akong atakehin pag nakatambay na ako na ano na kasi ako lang mag-isa kasi magtambay lang na magpahinga ako para akong para akong mahihilo na lumulutang parang dinuduyan. Ganun ang naramdaman ko mga ka-acid sa ano. Yan yung picture na yan yung dati na sobrang payat ko. Marami na nagsabi sa akin uy, ano ba sakit mo? Bakit sobrang payat mo na? Tapos, tapos kahit na nahihilo ako ng mga acid o mapakiramdam ko marami, lalo na yung tiyan ko dyan na mabilis ko magutom, tapos mabilis ko mapagod. Pero lahat yun, kahit naramdaman ko yun, hindi ko pinapansin yun, binaliwala ko lang. Kasi, wala akong magawa kundi talagang labanan ko tong sakit na ganito makasid. Kasi pag mahina tayo, wala. Ano lang tayo, may stress, mawawala ng gana na sa buhay, ganun. Maraming negative pag ano ka na, pag nagkaroon ka ng nagkaroon ka ng acid reflux na may anxiety pa. Kasi marami ka na makita na pag anxiety ka na, marami ka makita na hindi na totoo Pero ako, nakita nyo naman yung mga picture ko maka-acid. Ganyan na ako kapayat. Pero, never akong sumuko. Kundi patuloy lang ako. Sabi ko lang, pag nagbehe ako, pag doon ako atakehin, kung doon ako siya pumadali, mawala. Wala akong magawa. Basta ako, magtrabaho lang ako. Kasi hindi pwede akong magtrabaho kasi nga, paano yung pagkain namin araw-araw? Umaasa lang din kami sa sahod ko. Kasi yun yung pagkain namin, kinukuha namin ng ulam, tsaka minsan may mga bayaran din, binabayad. Kaya hindi ako magtrabaho. Kahit alam kong pagod na ako, pero nagtrabaho pa rin ako. Hindi ako sumuko. Akala ko nga, yung acid reflux ko, at saka yung pagkapayat ko, habang buhay ko nang dalhin yun, maka-acid. Pero ganito na to, habang buhay. Pero hindi ko pinapansin, habang tumatagal maka-acid, maka-acid nawala na yung lutang ko, parang dinuduyan, yung sobrang hilo ko, naramdaman ko sa dibdib ko, sa tiyan ko, sa ulo ko, sa tainga ko, sa liig ko, mga sakit-sakit sa buong katawan ko, sa paa ko, ganun. Nawala mga acid at nagulat ako mga acid nung nawala na yung sakit ko. Nagulat ako bakit iba na tong ramdaman ko. Bakit wala na akong ramdaman yung katulad dati na paggising ko lang sa maga, hirap na ako maghinga, pagod na yung buong katawan ko, parang nanakit yung buong mga katawan ko, ganito. Pero nung nawala na, yun na. Doon ako natatakot kasi bakit iba na yung pakiramdam ko, bakit ganito na. Yun pala mga acid, sa tagalan pala, nawawala ang acid kahit at walang gamot, hindi mo ginagamot yan. Nawala yan. Kaya kayo mga acid, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat yan gagaling tayo, maniwala kayo sa akin. Kasi
subok na yan. Pero kaso nga lang, matagal nga lang tayo kagaling yan. Matagal kasi sa akin, 2 years din eh. 1 year tapos 2 years yun. Hanggang nawala na. Hanggang dito lang mag-acid. Maraming salamat.